Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, ito na nga yung mismong araw ng birthday ko. Late upload lang talaga mga mare dahil alam nyo naman, in-enjoy lang muna namin yung Sabi ko nga din sa vlog kung una, February 14 ang check-in namin, February 15 naman ang check-out Valentine's and birthday celebration in one mga mare. And ang maganda nga dito kasama yung breakfast namin na hindi lang ako nakapag-video dahil late na nga Buti na lang at meron pa nga kaming naabutan. Ito nga pala yung infinity pool nila mga mare. Ang ganda pero babalik muna kami sa may campsite para nga magbihis yung mga Magbibihis muna kami ng pang-swimming namin mga mare. At ito ako nga, bihis na bihis ako mga mare dahil takot na takot Una nga kasing punta namin dito mga mare. Grabe yung init kaya in-anticipate ko na talaga. Kaya balot na balot ang suot natin ngayon. Nagpa-schedule nga pala kami ng ATV ride namin sa may reception mga mare. And then nadaanan nga namin itong floating bridge challenge nila. Kaya naman ayan, tinry nga Dalawang bridge nga yung nandito mga mare. At nauna na nga yung sister-in-law ko pati yung mga kapatid ko mga mare. Grabe, parang hindi nga sila natatakot habang tinatawid itong bridge na Samantalang itong si Jason mga mare, mahuhulog na nga siya dyan at ayaw niyang bumitaw tapos ginagalaw-galaw pa namin yung Ang hindi nga namin alam napakababaw lang pala nito dahil nung makatapak na nga yung paa niya hanggang bewang lang yung tubig. Kami nga yung nagagalaw dun sa lubid dahil nandito nga kami sa dulo. Maya-maya nga lang sumabak na nga rin itong brother-in-law ko at sinamahan na nga itong si Jason. At dahil nagsabay nga silang dalawa mga mare, ayan, sabay nga silang nahulog. Buti na nga lang talaga at mababaw lang ang tubig. Enjoy na enjoy lang kami nagyuyugyug ng lubid dito mga mare pero nainggit nga ako sa mga kasamahan ko kaya ayan, tinry ko Alam na rin. Alam niyo bang isa nga rin ako sa mga muntik mahulog dyan. Talagang tinatagan ko lang yung kapit ko dito sa lubid mga mare dahil ayaw kong malublog sa tubig. Sayang nga lang at hindi nakuhanan ni daddy. Tawang-tawa nga sila. Tawang-tawa din ako sa sarili ko. And last but not the least, hindi nga rin nagpahuli itong si daddy mga mare. Kailangan pala kapag umaapak ka dyan sa hanging bridge medyo mabilis ka para hindi ka Pero kapag medyo may timbang ka mga mare tsak na lulubog ka kaya talaga magbabagal Sa paglilibot nga namin mga mare, napansin namin na meron pala silang horse riding dito. Sakto naman at first time lang ni Aizen sumakay dito. Sa kagustuhan ko at saka excitedan ko na mapasakay si Aizen dito sa horse riding. Nakalimutan ko na first time ko nga rin palang sumakay ng horse. Oo mga mare, sa edad na 26 years old, ngayon ko pa nga lang na-experience sumakay ng horse. Ruta nga pala namin, dito nga rin pala dumadaan yung mga ATV ride. Yan naman yung sasakyan namin Dalawang horse yung pinili namin mga mare. Yung isa sinasakyan ng pamangkin ko tapos sinabayan siya ng kapatid kong babae para dito kami sa gilid ng river mga mare napakalawak nga ng river nila dito and in fairness malinis. Marami rin kaming nadaanan na nangingisda. Bukod doon, farm din yung ruta namin mga mare kaya marami rin kaming nadaan ng mga tanim 30 minutes lang yung ride. Ang sabi ni Aizen gusto pa nga niyang umulit kaso sobrang init mga mare at okay na yung isang ride. After naming sumakay, eto nga't umakyat na kami para makapag-order naman kami ng lunch Bali, meron din pala silang restaurant dito sa loob na tinatawag naman nilang El Rio. Kumain na kami nung punang-punta namin dito kaya alam namin na masarap yung pagkain. After namin mag-order, sinabihan naman kami na nasa 30 minutes daw bago matapos lahat ng order namin kaya naman eto pinag-swimming na muna namin yung mga bata dito sa may infinity Enjoy na enjoy si Aizen dito at yung mga pamangkin ko mga mare. Paano ba naman napakalamig ng tubig. Itong si Aizen unti-unti ko na nga siyang sinasani na mag-swimming dito sa medyo malalim mga mare dahil natatakot nga ang Meron bata. Na kasing experience si Aizen na muntik na nga siyang malunod sa malalim na pool kaya naman ayan natatakot siya pero hindi niya alam mga mare nasa malalim na nga kami pero ayan sakay pa rin naman siya ng life vest. Unti-untiin ko lang siya mga mare hanggang sa mawala yung takot niya sa malalim na pool tapos papag-swimming lesson ko naman siya para matuto siya for survival. Ito na nga pala yung lunch namin, na-deliver na nila mga mare kaya kumain na kami dyan. Kinahapunan, nagpahinga lang kami ng kaunti, nagbihis na rin kami at eto na nga, nag-ATV ride na kami. First time ko nga rin sumakay ng ganito mga mare kaya excited ako. Malas nga lang at napuntang ATV sa amin napakatigas nga ng manubela at muntik pa nga kaming maaksidente ni Aizen. Bakit lang naman ng kaunti itong sinasakyan naming ATV mga mare kaya nakipagpalit na lang ako at si Aizen kay daddy ko na lang ipinalit sa akin napakalambot ng manubela mga mare at etong pulayan talaga yung unang sinakyan ko at napakatigas ng manubela niyan mga mare. And after around 15 minutes mga mare, pabalik naman kami. Etong si Aizen kay daddy na nakasakay kaya naman ayan nakapag-solo ako at nakapag-video pa nga. Noong una medyo nakulangan pa nga ako sa ride namin mga mare kasi parang sobrang dali naman. Ngayon pala yung unang rutang pinuntahan namin hindi yun yung magiging ruta Mas namin naging mahaba at nakaka-enjoy nga yung ruta namin pa uwi mga mare pero ewan ko ba kung paano nakatulog itong ating batang Koreano sa sobrang ingay tapos hindi pa pantay yung daan tapos itong si Aizen tulog na tulog. Hindi na talaga nakayanan ng bata dahil pagod din naman siya sa kakaswimming niya buong araw mga mare kaya naman ayun hinatid na muna ni daddy si Aizen dun sa aming villa para makatulog. So ayun lang naman, sobrang enjoy ng experience namin dito at sana kahit nanonood lang kayo nag-enjoy din kayo.